For our objectives, first is describe the brief history of Shintoism, including its origins and development in Japan. Second is identify and explain the core teachings of Shintoism, such as the concept of kami, purity, and harmony with nature. Third is enumerate the fundamental beliefs and practices observed by Shinto followers. Lastly, analyze related issues and contemporary relevance of Shintoism in modern society and appreciate the significance of Shintoism in spiritual life. For our vocabulary words, Shinto is the indigenous religion of Japan, focused on kami and rituals. Kami. It is the spiritual beings or deities worshipped in Shinto, found in nature, ancestors, and sacred objects. Shrine or jinja. It is the sacred places where kami are enshrined and worshipped. Next is torii, the traditional gate that marks the entrance to a Shinto shrine, symbolizing the transition to sacred space. Next is the Amaterasu. It's the sun goddess and one of the most important kami in Shinto mythology. Ritual purification or misugi. It is a cleansing practice using water to remove spiritual impurity before worship. Matsuri. Shinto festivals held to honor the kami, often involving music, dance, and offerings. Emma. Wooden plaques where worshippers write prayers or wishes at shrines. And then the omamori. It is a protective amulets or charms sold at shrines for health, safety, and success. And then lastly, Shinto priest or kanushi. It is a priest responsible for leading rituals and maintaining the shrine. Ang simbolo ng Shintoism ay ang Torii Gate. Ito yung parang arko na madalas nating nakikita sa mga Japanese shrines. Ang Torii ay nagsisilbing daan papasok sa isang banal o sacred space, parang hangganan ng mundo ng tao at mundo ng mga Diyos o kami. Ang Shintoism ay literal na nangangahulugang the way of the gods. Isa itong relihiyon na umiikot sa pakikipag-ugnayan sa mga espiritu ng kalikasan at mga ninuno. Ibig sabihin, para sa mga Hapon, bawat bagay sa paligid, tulad ng hangin, bundok, dagat, at kahit mga puno, ay may kaluluwa o espiritu na dapat igalang. Ang mga gawain ng mga Shinto followers ay nakasentro sa tradisyon, pamilya, at paggalang sa kalikasan. Mahilig sila sa mga festivals o matsuri bilang paraan ng pasasalamat sa mga kami o espiritu. Pinapahalagahan din nila ang kalinisan at purification. Kasi para sa kanila, ang dumi ay hindi lang physical, kundi spiritual din. Mayroon silang mahigit 80,000 Shinto shrines sa Japan kung saan pwedeng magdasal o maghandog. Hindi rin sila nagsiset up ng schedule ng worship kasi pwedeng pumunta ang tao kahit kailan niya gustong makipag-ugnayan sa kami. Ang Shintoism ay walang founder. Ibig sabihin, walang isang taong nagtatag nito. Nagsimula ito noong panahon ng Yayoi culture, mga 300 BCE hanggang 300 CE. Noong unang panahon, ang mga sinaunang Hapon ay naniniwala sa animism. Ang paniniwalang lahat ng bagay sa kalikasan ay may espiritu. Halimbawa, may espiritu sa ilog, sa bundok, o kahit sa hangin. Sinasamba rin nila ang kanilang mga ninuno dahil naniniwala silang patuloy silang gumagabay kahit sa kabilang buhay. Unti-unti, ang mga paniniwalang ito ay naging pundasyon ng relihiyong tinawag na Shinto. Sa Shintoism, may mga pangunahing Diyos o kami na sinasamba. Pinakakilala dito si Amaterasu, ang sun goddess, na itinuturing ding pinagmulan ng mga emperador ng Japan. Meron din si Susanoo, ang wind god, na kapatid ni Amaterasu. Bukod dito, mahalaga rin ang mga lugar tulad ng Mount Fuji dahil itinuturing nila itong banal. Pero hindi lang puro good spirits. Meron ding mga evil spirits o demons na tinatawag na Oni. Karaniwan silang inilalarawan na may sungay at 3 mata. Meron ding obake o mga multo ng mga patay na pwedeng manakit o manggulo. Kapag nangyayari yun, kailangan ng rituals or purification na ginagawa ng mga pari para maalis sa masasamang espiritu. Naniniwala rin sila na minsan, ang mga hayop tulad ng fox ay pwedeng mag-possess ng tao. Ang mga pinakaimportanteng banal na aklat ng Shinto ay ang Kojiki at Nihongi o Nihon Shoki. Kahit hindi lang Shintoism ang laman nito, malaking parte pa rin ng mga teachings nila ang nandyan. Ang mga librong ito ay koleksyon ng mga alamat, mito, at kasaysayan ng Japan. May 2 layunin ang mga ito. Una,
political purpose, para ipakita na ang mga emperador ng Japan ay may divine right o karapatang mamuno dahil sila ay mula sa mga Diyos. Pangalawa, ang moral purpose, para ipaliwanag ang relasyon ng tao at ng mga kami at kung paano dapat mamuhay ng may kabanalan at kalinisan. Ang Kojiki ay isa sa pinakaimportanteng teksto ng Shintoism. Binubuo ito ng 3 libro. Una ay tungkol sa Age of the Kami o panahon ng mga Diyos, kung saan ikinuwento ang paglikha ng mundo. Pangalawa at pangatlo ay tungkol sa imperial family o lahi ng mga emperador hanggang sa ika-33 ruler na si Empress Suiko. Kojiki ang nagpakita ng pinagmulan ng lahi ng mga Hapon mula sa mga Diyos. At nagpapakita rin ito ng idea ng eternal cycle, na paulit-ulit lang ang buhay, kamatayan, at kasaysayan. Kahit isinulat ito sa panahon ng paglaganap ng Buddhism, walang binanggit na Buddhist teachings, kaya pure Shinto talaga siya. Ang Nihon Shoki naman ay parang continuation ng Kojiki. Naipasa ito sa korte noong panahon ni Emperor Gensho at tinuring na unang opisyal na kasaysayan ng Japan. Mayroon itong 30 books at kinikwento rito ang mga emperador hanggang sa ika-41 ruler. Ipinapakita rin nito kung paanong ang mga emperador ng Japan ay direktang inapo ng mga Diyos, kaya may divine power silang mamuno. Dahil dito, lumakas ang nationalism o pagmamahal ng mga Hapon sa bansa nila, kasi naniniwala sila ay special people chosen by the gods. Core teachings, beliefs, and practices. Kami, the Shinto gods, the divine principle in Shinto worship, an honorific title for greatness and benevolence. It can be manifestations of the sacred in nature or extraordinary people. The English term God is open to debate. It is easier to associate the word God with a personal being that is imbued with sacred power like Hindu deities or the one God in Judaism, Christianity, and Islam. Ang kami ay hindi palaging personal na Diyos. Mas malapit ito sa kapangyarihan ng kalikasan. For example, kabundukan, ilog, hangin, or even fire. Hindi sila tulad ng taong Diyos na may isip at damdamin. Sila ay parang di personal na kapangyarihan na bumabalot sa kalikasan o mga bagay-bagay. Earlier accounts of Shinto by outsiders viewed the religion as polytheistic because they believe in many gods. These kami have personal names when they are called on during worship officiated by Shinto priests. It is, however, more accurate to say that Shinto believes in sacredness manifested in nature, and while there are many kami, this sacred quality is all-pervasive and encompasses each and all kami in Shinto worship. Although Ame no Minakanushi is the kami of the center of heaven, it is actually Amaterasu o Mikami, the kami of the sun that is revered as the highest in Shinto mythology and worship. Amaterasu o Mikami is the giver of all life on earth because of the sun's life-giving rays. Likewise, the relationship of these kami to Japan is profound and intimate. The Japanese emperor is believed to be a direct descendant of the kami because, according to the Kojiki, Ninigi no Mikoto's great-grandson Jimmu is the first emperor of Japan. From him, the succession of Japanese emperors bears direct lineage from the kami. This is the table na naglalaman ng kami at ang mga function nila. Simulan natin sa Ame no Minakanushi. Ito yung kami of the center of heaven. Next is Taka Mimosubi no Mikoto. Ito naman yung kami of birth. Next is Kami Misubi no Mikoto. Yun ay kami of growth, then Izanagi no Mikoto and Izanami no Mikoto. Ayun ay ang parents of the 8 islands and other kami. Amaterasu o Mikami. Ito yung sun goddess. Next is Susano no Mikoto heaven. Kami of the high plane of heaven. Next on the list is Tsukiyomi no Mikata. Ito yung moon goddess. Next is Oku Ninoshi no Kami. Ito yung kami of Izumo or yung temple sa Japan.
And lastly, Ninigi no Mikoto. Yun yung ruler of Japan. And ayan, ang itatalakay ko naman ngayon ay ang kami ng Shintoism. Ang konsepto ng kami ay mahalagang bahagi ng relihiyong Shinto na siyang katutubong pananampalataya ng Japan. And ang salitang kami ay tumutukoy sa mga espiritual na nilalang o banal na presensya na matatagpuan sa kalikasan, sa mga myth or mito, sa mga guild or angkan, and pati na rin sa iba't ibang mga gawain ng tao. And hindi lamang sila itinuturing na mga Diyos at Diyosa, kundi makikita rin sila sa mga puwersa ng kalikasan, sa mga ninuno, at sa mga bagay na may espesyal na kahulugan. So, unang-una na dito ay ang nature kami. So, ang nature kami nga ay... So, first is ang nature kami. Ano nga ba ang nature kami? Ang nature kami ay tumutukoy sa mga kami o espirito na nananahan sa kalikasan. And pinaniniwalaan ng mga Hapones na yung bawat bahagi ng kalikasan, buhay man o hindi, is may kaluluwa o banal na presensya. And dahil dito sila ay nagbibigay ng paggalang and pagsamba sa mga elemento ng kalikasan bilang paraan ng pagpapasalamat at pagpapanatili ng balanse sa mundo. So, kabilang na dito ang mga espiritu ng mga puno, hayop, at bundok. And halimbawa, may mga kami na naninirahan sa malalaking puno o sa mga sagradong bundok tulad ng Mount Fuji na itinuturing na banal na lugar sa Japan. So, and hindi lamang mga buhay na nilalang ang may kami, pati na rin yung mga likas na yaman and puwersa ng kalikasan gaya ng bato, lupa, kidlat, bakal, araw, buwan, at mga bituin. And ipinapakita nito na para sa mga Hapones, maging ang pinakamaliit na bagay sa paligid ay may banal na halaga at espiritual na connection. And kasama rin sa nature kami, ang mga kami ng pagkain, lalo na ng mga produktong agrikultural tulad ng palay at mga ani. Ang palay ay may malaking kahalagahan sa kultura ng Japan. Kaya may mga seremonya silang isinasagawa bilang pagpapasalamat sa mga kami ng ani at kasaganaan. Bukod dito, itinuturing ding banal ang iba't ibang anyo ng tubig, tulad na lang ng ilog, dagat, ulan, bakal, at bagyo. And ang tubig ay simbolo ng buhay at daloy ng enerhiya. Kaya ito ay madalas na gamitin sa mga ritual na paglilinis o purification. So, ang nature kami ay mga espirito ng kalikasan na nananahan sa mga puno, hayop at bundok, kabilang ang mga elemento at daigdig tulad ng araw, buwan, bituin at bato, na may kaugnayan din sa pagkain, ani at tubig. And ipinapakita ang malalim na paggalang ng mga Hapones sa kalikasan bilang banal at buhay. So, pangalawa naman, ang mythic kami. Ang mythic kami ay binubuo ng mga Diyos at Diyosang nabanggit sa mga alamat at mito ng Shinto. And particular na dito sa mga kwento, and particular na yung mga kwento ng paglikha ng Japan. And ang mga ito ay itinuturing na pinagmulan ng mundo ng mga isla ng Japan at ang mga Diyos na nagbabantay sa kalikasan at mga tao. So, kabilang na sa mythic kami ay sina Izanagi at Izanami, ang dalawang Diyos na lumikha ng mga isla ng Japan, and sila rin ay tinuturing na mga magulang ng mundo sa mitolohiyang Shinto. So, pangalawa naman is si Amaterasu, ang Diyosa ng araw na nagdadala ng liwanag at buhay sa mundo. Yun ang pinagmulan ng imperial family or imperial na pamilya ng Japan. So, pangatlo ay si Kiyomi, Diyos ng buwan at kumakatawan sa katahimikan and sa gabi. Apat ay si Susano,
ang Diyos ng bagyo at karagatan. Kilala sa kanyang tapang ngunit minsan ay pabiglang ugali. So, ang mythic kami ay mahalaga dahil ipinapaliwanag nila ang pinagmulan ng kalikasan, ng mga Diyos, at ng bansang Japan mismo. So, sa pamamagitan ng mga alamat na ito is naipapakita kung paano pinag-ugnay ng mga Hapones ang kanilang kultura, relihiyon, at kasanayan sa mga Diyos na kanilang sinasamba. And ang pangatlo ay ang clan kami. Ang clan kami ay tumutukoy sa mga kami o espiritu na nagsisilbing tagapangalaga ng mga angkan o pamilya. Partikular na ng mga banal o maharlikang pamilya sa Japan. Sila ay pinaniniwala ang may tungkulin na protektahan at gabayan ang kanilang lahi. Kaya itinuturing silang mahalagang bahagi ng kultura at pananampalatayang Shinto. Ang pinakapangunahing halimbawa nito ng clan kami ay si Amaterasu, ang diyosa ng araw. And ayon sa paniniwala, si Amaterasu ang pinagmulan ng pamilyang imperial ng Japan. Kaya siya ay tinuturing na pinakabanal sa lahat ng kami. Ang mga miyembro ng imperial na pamilya ay sinasabing mga tuwirang inapo ni Amaterasu. At dahil dito, ang kanilang pamumuno ay itinuturing na banal o may basbas ng mga Diyos. So, and kasama rin sa konsepto ng clan kami ang secondary divine clans, secondary divine clans, na binubuo ng mga inapo ng mga kasamahan ni Emperador Jimmu, ang unang banal na emperador ng Japan. Ayon sa mga alamat, si Jimmu at ang kanyang mga kasama ay nagmula rin sa mga Diyos, kaya't ang kanilang mga angkan ay tinuturing ding may banal na pinagmulan. Bago pa man maghari si Jimmu is meron ng mga maharlikang pamilya na namuno sa Japan, at sila rin ay itinuturing na may kaugnayan sa mga kami. Dahil dito, pinalawak ang konsepto ng clan kami upang isama rin ang mga espiritu ng mga pamilyang iyon bilang mga protector at tagapangalaga ng kanilang mga sariling lahi. So, sa madaling sabi, ang clan kami ay mga espiritu o Diyos na nagbabantay sa mga angkan. Ang Amaterasu ang pangunahing halimbawa bilang pinagmulan ng imperial na pamilya. Si Emperador Jimmu at ang kanyang mga inapo ay kabilang din sa banal na angkan. Ang iba pang maharlikang pamilya bago si Jimmu ay itinuturing ding bahagi ng secondary clan kami. And sa ganitong pamamaraan is makikita natin ang mga paniniwala ng clan kami. Paniniwala sa clan kami ay nagpapakita ng malalim na connection sa relihiyon at pamahalaan sa kasaysayan ng Japan, kung saan ang kapangyarihan ng mga pinuno ay nakabatay hindi lamang sa politika, kundi pati na rin sa banal na pinagmulan. At ang pang-apat ay ang guild kami. Ang guild kami ay tumutukoy sa mga kami or espiritu na sinasamba ng iba't ibang samahan o guild ng mga manggagawa, artisan at artista. Sa sinaunang Japan, napakahalaga ng papel ng mga samahang ito dahil sila ang bumubuo ng mga produktong ginagamit sa relihiyon, sining at pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil dito, nagkaroon sila ng mga sariling kami na pinaniniwalaang nagbibigay ng gabay, inspirasyon at pagpapala sa kanilang gawain. Isa sa mga kilalang halimbawa ng guild kami ay ang kami ng mga gumagawa ng salamin. Ang guild na ito ay sumasamba sa kami ng pinaniniwalaang lumikha ng salamin na ginamit upang mahikayat si Amaterasu, ang diyosa ng araw na lumabas mula sa kuweba kung saan siya ay nagtatago. Ayon sa alamat, nang itaas ang salamin ay makikita si Amaterasu ang kanyang refleksyon. Siya ay lumabas at muling lumiwanag ang mundo. And sa paniniwalang ito,
ang paggawa ng salamin ay hindi lamang isang sining, kundi isang banal na gawain na may koneksyon sa liwanag at pag-asa. Mayroon ding guild ng mga alahero o jewelers na sumasamba sa kami na gumawa ng mahabang kwintas na may 500 na hiyas na isinusuot ni Amaterasu. Para sa kanila, ang paggawa ng alahas ay hindi lang pagpapakita ng ganda, kundi simbolo ng dangal at kabanalan. Dahil ito ay nauugnay sa diyosa ng araw. Isa pa sa mga kilalang guild kami ay si Uzeme, ang diyosa ng sayaw at kasiyahan. Siya ang kami na sinasamba ng mga mananayaw at gesya. Dahil ayon sa alamat, sumasayaw siya sa labas ng kuweba upang mapasaya si Amaterasu at mahikayat itong muling lumabas. Ang kanyang sayaw ay simbolo ng sining, saya at pag-asa, mga katangiang pahalagahan ng mga artist at performer. Sa kabuuan, ang guild kami ay mga kami or Diyos na nagbibigay ng inspirasyon at protection sa mga manggagawa at artista. Sila yung mga sinasamba ng iba't ibang samahan ayon sa kanilang sining o profession. Ayun nga, halimbawa nito ay ang mga kami na tagagawa ng salamin, alahero at mga mananayaw o gesya. And sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya is ipinapakita ng mga guild na ang kanilang mga gawaing sining at paggawa ng mga espiritual na kahulugan at hindi lamang para sa kabuhayan. And gayon naman ay ipapaliwanag ko ang pagkakahati ng mga kami o mga Diyos sa reliyong Shinto ng Japan. Ayon kay Piken 1994, ayon sa kanya, ang mga kami ay nahati sa dalawang pangunahing kategory. First is ang kami of the Japanese mythology, and ang pangalawa ay kami not named in the mythology. Kami of the Japanese mythology. Ang unang uri ay ang mga kami na nabanggit sa mga alamat o mito ng Shinto. Partikular sa mga kwento ng paglikha ng Japan, nahati pa ito sa dalawang grupo. Letter A, Kami of Heaven, Amatsu no Kami. Ito ang mga Diyos na naninirahan sa kalangitan, sila ay makapangyarihan at banal, at karaniwang kaugnay ng kaayusan, liwanag, at paggabay sa mundo. Sila rin ang mga Diyos na kadalasang lumalahok sa mga mahalagang kaganapan sa mitolohiya, gaya ng paglikha ng mundo at pagbibigay ng basbas sa mga pinunong ng Japan. Bawa nito ay sina Amaterasu, ang diyosa ng araw, at ang ilan sa mga Diyos na kasapi ng Heavenly Realm o Takamagahara. Letter B, Kami of Earth or Kunitsu no Kami. Samantala, ang mga Kami of Earth ay yaong mga ng lupa. Sila ay kaugnay ng kalikasan ng mga bundok, ilog, kagubatan at mga lupain. Iniwalaang sila ang nagbabantay at nagbibigay protection sa mga lugar kung saan naninirahan ang mga tao. Madalas din silang isinasamba sa mga lokal na dambana or jinja sa buong Japan bilang tagapangalaga ng bayan o komunidad. Sa madaling sabi, ang Kami of Heaven ay kumakatawan sa langit at kaayusan, samantalang ang Kami of Earth ay kumakatawan sa kalikasan at proteksyon ng mga tao. Nahahati rin ito sa apat na subcategory. Letter A, Kami associated with natural phenomena. Ito ang mga kami na kaugnay ng mga likas na puwersa at elemento ng kalikasan tulad ng araw, ulan, hangin, bagyo, ilog at bundok. Ang mga ito ay itinuturing na banal sapagkat nagbibigay sila ng buhay, ani at kaligtasan.
Ngunit maaari rin sila maging dulot ng sakuna kung hindi iginagalang. Halimbawa nito ay ang mga kami ng ulan o hangin na isinasamba upang humiling ng magandang panahon o masaganang ani. Letter B. Kami derived from historical personalities. Ito naman ay tumutukoy sa mga makasaysayang tao na pinarangalan bilang kami matapos silang pumanaw. Sila ay ginawang banal bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan, karunungan, o malaking ambag sa lipunan. Halimbawa nito ay si Sugawara no Michizain, na naging kami ng karunungan at edukasyon matapos siyang parangalan sa Shinto. And letter C, kami traceable to political origins. Ang mga ito ay mga kami naman na may kaugnay sa kapangyarihang pampolitika at pamumuno. Madalas silang konektado sa mga emperador, pinuno o maharlika na itinuturing na may banal na pinagmulan o basbas ng mga Diyos. Ang ganitong paniniwala ay nagpapakita kung paano ang mga relihiyon at politika ay magkaugnay sa kulturang Hapones, kung saan ang pamumuno ay itinuturing na sagrado. Letter D. Kami associated with commerce and prosperity. Sila ay karaniwang sinasamba ng mga negosyante at manggagawa upang humiling ng swerte at pag-unlad sa negosyo. Halimbawa nito ay si Ebisu, ang kami ng pangingisda at kalakalan na madalas makikita sa mga tindahan bilang simbolo ng swerte. Ito naman ang mga kami na pinaniniwala ang nagbibigay ng kasaganaan, swerte at tagumpay sa kalakalan o kabuhayan. So good day everyone, I am Jarjep Escano and today I'll be sharing about rites and practices in Shinto worship. So, ang Shinto ay traditional na reliyon sa Japan. So nakatuon ito sa pagsamba sa mga kami, mga espiritu o Diyos na matatagpuan sa likasan, sa mga bagay at maging sa mga tao. Sa report na ito, aalamin natin kung paano ipinapakita ng mga Hapon ang kanilang faith at respect sa mga kami sa pamamagitan ng iba't ibang ritual and practices. So sa first slide is mga lugar sa pagsamba. So sa Shinto, ang pagsamba ay ginagawa sa dalawang pangunahing lugar. Una, sa public shrine at sa personal shrine na nasa bahay. So, ang mga dambanang ito ay tinuturing na sacred space kung saan nananalangin, nagpapasalamat at nagbibigay galang ang mga tao sa mga kami. So, sa ganitong paraan, napapanatili nila ang spiritual connection nila sa divine spirits. So, sa next slide is maraming dahilan kung bakit bumibisita ang mga tao sa shrine. Kadalasan, sila ay nananalangin sa mga kami o tinatawag nilang Norito ang kanilang panalangin. Umihiling sila ng good health, success, studies, or career, safety travels, and well-being ng kanilang pamilya. So may mga bumibisita rin para lamang magpasalamat at humingi ng peace of mind at guidance sa buhay. Sa next slide is, kapag bumibisita sa shrine, may sinusunod na tamang paraan ng pagsamba. Di lang basta manalangin. Kailangan ito ay may respeto at tamang proseso. So narito ang mga akbang. First is, hugasan muna ang kamay at bibig sa water basin bilang simbolo ng purification. So next is climb stair to the Haidin. So umakyat sa hagdan patungo sa Haidin or worship hall. Next is bow to show respect to the kami. So ayun nga, yumuko bilang paggalang sa kami. So yuyuko ka muna for respect. And next is offer money. So, ayun yung mga mag-aalay ka ng barya or pera sa offering box. Next is the ring the bell and claps to the call the kami. So, dito yung ring ang bell at pumapalakpan ng 2 beses upang tawagin ang kami. Last is pray silently or by chanting. So, ito, manalangin ng tahimik at sabihing mabuti ang kanilang norto. So, the next slide is, bukod sa pagbisita sa shrine, may iba pang practices sa mga Shinto devotees. So, ito yung mga practice nila.
Write prayer on paper or wooden plaques and tie them near the shrine. Second is join processions and visit booths for souvenirs and amulet during festivals. Third is worship daily at home with the small shrine or kamidana. Last is offer prayer and food like rice and water at the kamidana. So next naman is Shinto priest role. So yung mga role nito is lead worship ceremonies at shrine, give blessing, birth, age, milestone, etc. Perform ceremony outside shrine, weddings. So next is emperor joins as high priest in traditions. Next is emperor leads rice planting rites for harvest. And last, emperor's family visit is shrine yearly to pray for the nation. So, puproceed naman tayo sa last. Which is ang last is ito yung mga mga Ice Grand Shrine. So next naman is ang Ise Grand Shrine. Ise Grand Shrine. So ito ay tinuturing ng pinakabanal na dambanan ng Shinto sa Japan. Ito ay inaalala sa Sun Goddess Amaterasu na pinapaniwala ang ninuno ng pamilyang imperial. So sa dambanang ito, makikita ang isa sa mga imperial regalia ng Japan, ang sacred mirror ni Amaterasu. Bawat simula at pagtatapos ng paghahari ng isang emperador ay ipinagdiriwang sa pamamagitan ng mga ritual dito sa Ise Shrine. So sa katapusan nito, ang mga ritual at gawin ng Shinto ay umiikot sa purity, respect for nature, at harmony with the kami. Sa pamamagitan ng kanilang prayer, ceremony at daily tradition, ipinapakita ng mga Hapon ng kanilang gratitude at faith sa buhay at sa kalikasan. The Shinto way of life teaches you to live with respect, simplicity, and peace. So, ayun po, doon po nagtatapos ang aking report. Maraming salamat sa akin. Hi everyone, so today I will be discussing one of Japan's oldest and most respected religions, ang Shintoism. So, ang focus ng report ko is about the major annual events or festivals na ipinagdiriwang ng mga Shinto believers at some challenges and issues na kinakaharap ng Shintoism sa modernong panahon. So ayan, ulitin ko lang po. Shintoism is an ancient Japanese religion that focuses on kami, which are spirits or divine beings that exist everywhere, sa mga bundok, ilog, hangin, araw, at kahit sa mga ancestors. So yung pangunahing layunin daw nito ay mamuhay ng may pagkakaisa sa kalikasan at sa mga Diyos. So because of that, many of their festivals or tinatawag na matsuri are held to honor nature, express gratitude, and pray for blessings. So each festival also reflects Japan's deep respect for the changing seasons, agriculture, and community cooperation. So now, let's go through some of the major annual festivals celebrated in Shintoism. First major annual events is the Oshogatsu or New Year celebration. So yung Oshogatsu daw is the most important and grandest Shinto festival in Japan. Kasi para sa mga Japanese, New Year marks not just a change in the calendar but also a spiritual renewal para sa kanila. So before the celebration, families do a deep cleaning of their homes na tinatawag na Osoji, na nagsisimbolize ng cleansing away the dirt, bad luck, and negative energy from the past year. So, nagde-decorate din sila sa mga bahay nila ng kadomatsu or arrangement na gawa sa bamboo, pine, and plum branches. So, yung mga materials na ginamit doon is nagre-represent ng strength, longevity, and hope for new beginnings. So, during the New Year, ang kinakain ng mga tao doon is yung mochi, yung sticky rice cake, and ozoni, or yung soup na vegetables and bimochi din. So, yung traditional foods na to is nag-symbolize as good health and family unity. Tapos, yung mga suot naman nila doon is kimono. Kasi, kailangan nilang mag-visit sa Shinto shrines para mag-pray para sa blessings, sa success, and happiness in the coming year. So, the spirit of Oshogatsu is about cleansing, renewal, and harmony, both within oneself and with nature.
Next is the Haru Matsuri or Spring Festival. Ito naman yung nagmamark as the beginning of the planting season in Japan. So yung festival na to, nakafocus siya sa guaranteeing the safety and success of rice planting. Kasi yung rice para sa mga taga-Japan is considered sacred kasi nga nagsusustain ito ng life. Kaya bawat taon, yung mga magsasaka at yung pamilya nila is nag-aalay ng dasal at pagkain para sa mga kami ng agriculture para protektahan nito yung mga pananim nila mula sa sakit o kalamidad. Tapos, etong festival na din na to is nagtuturo sa mga tao ng importance ng gratitude and respect for the land. It also reminds them that prosperity depends not only on hard work, but also on being in harmony with nature and the divine spirits. Next, we have the Natsumatsuri or Summer Festival. It is a vibrant celebration that takes place during the hot summer months. So yung main goal na to is to protect the crops from pests and diseases during this difficult season. So yung mga tao dito is nagsasama-sama na nakasuot ng yukata or light summer kimono. Nakikipag-participate sila sa mga parades, sa mga sayaw, and sa mga fireworks. So, marami sa mga communities na yon is nagbubuhat sila ng mikoshi or portable shrines. Kasi naniniwala sila na yung mga portable shrines is pansamantalang bahay ng mga kami habang nagpaparade sila dun sa town na yon. Kasi syempre, nagugulo nila yung nature, so parang magugulo yung mga kami. Kaya nagdadala sila ng mikoshi para dun pansamantala munang manirahan or dun muna magstay yung mga kami. Yan. And then, yung festival din na to is nagre-represent ng community unity. Kasi everyone works together to pray for the health of the crops and for the strength to endure the heat of summer. It is also the time for people to relax, celebrate, and reconnect with their traditions. So next, we have Akimatsuri or Autumn Festival. So dito naman is sineselebrate yung pagpapasalamat sa kami para sa bountiful harvest. So yung ritual nila na to ng Thanksgiving is parang concept lang din natin ng fiesta or Thanksgiving Day. So yung mga tao dito is nag-offer ng rice, steak, fruits, and vegetables to the deities as a sign of appreciation for the blessings they receive throughout the year. So aside from the rituals na ginagawa nila, there are also music, dances, parades, and feasts that bring the community together. So yung festival na to is nagre-remind sa mga tao doon na yung success and abundance come from respecting the nature, working hard, and showing gratitude. And lastly, we have Setsubonsai, which is held during the transition from winter to spring. So yung purpose ng festival na to is to drive away evil spirits and welcome good luck for the coming year. So yung mga tao, nagpe-perform sila ng ritual na tinatawag na mamemaki, wherein nagre-roast sila ng soybeans at binabato nila to outside their house or sa family member nila na nakasuot ng demon mask, habang sumisigaw sila ng Oniwasotu, Fukuwa-uchi, or meaning nun, demons out, good fortune in. Also, yung Shinto priest nila nag-fire ng arrow na nagsisimbolize ng protection from evil. Afterward, the beans are collected and eaten at home as they are believed to bring good luck and blessings. So, yung Setsubonsai is nagpapakita how Japanese connect spiritual cleansing with everyday life. Kasi naniniwala sila na by removing bad energy, yung mga good things can enter. So even though Shintoism is a religion full of beauty and tradition, it also faces several challenges and issues, especially in these modern times. So una na dyan is yung competition with other religions. Kasi Shintoism face strong competition from Buddhism. So, alam naman natin na yung Buddhism is nag-enter sa Japan around the 6th century. So later on, during the World War II, yung Shintoism is na-link siya sa Japanese military government because it was used to promote nationalism. So akala ng mga tao na after nung World War II na yun, yung Shinto magdi-disappear. Pero even after
those challenges, Shintoism continued to flourish. Naka-adapt siya at nakapaghanap ng bagong meaning as a peaceful and cultural tradition rather than a political one. So nagpapakita ito kung gaano ka-resilient yung Shintoism as a religion. Next is the conflict between ecology and modernization. Isa kasi sa mga core values ng Shintoism ay ang paggalang sa kalikasan. Shinto is often called a religion of ecology because it teaches that nature and humanity are interconnected. But in modern Japan, there's a conflict. As the country continues to grow economically, forests are being cut down kasi nga, yung mga industries are nag-expand. So dito na nagkakaroon ng struggle between Shinto's ecological ideas and Japan's commercial goals. So yung question dito is, how can Japan continue to progress economically while keeping its spiritual respect for the nature alive? Next is the lack of missionary work. So unlike other world religions, kagaya ng Christianity at Islam, yung Shinto wala siyang strong missionary structures. Wala siyang official missions or large organizations na nag-spread ng teachings nito sa abroad. So yung Shintoism remains deeply rooted in Japanese soil. It's more of a cultural identity than a global religion. So however, yung mga Japanese immigrants na nagmo-move sa other countries, dinadala nila sa kanila yung traditions and rituals. So in that way, Shintoism continues to spread quietly through culture, not conversion. Lastly is the question of the Divine Emperor. One of the biggest challenges kasi ng Shintoism is yung connection nila sa Japanese Emperor. Sa ancient belief kasi, yung Emperor is considered divine, descended from the sun goddess Amaterasu. So after ng World War II, yung belief na yun naging controversial. People began to ask, what does it mean for a modern democratic Japan to have a divine emperor? Can Shinto and Japan take responsibility for the past actions done in the emperor's name? And can the emperor still serve as a moral and spiritual guide for the people today? So these questions remains open and continue to shape how Japan views its culture, politics, and religion. State Shinto o Koka Shinto. Ito ang unang form ng Shinto at naging national religion ng Japan noong 1882 sa panahon ng Meiji government. Ginamit ito ng gobyerno para palakasin ang patriotism ng mga tao at ipakita na ang emperor ay isang divine being, meaning descendant daw siya ni Amaterasu, ang sun goddess. Lahat ng shrines noon ay kontrolado ng gobyerno at ginawang national institutions. Nakalista rin kung anong rituals ang dapat gawin at tinanggal nila ang hereditary priesthood. Natapos ang State Shinto noong 1945 matapos matalo ang Japan sa World War II at pagkatapos nito, naging Imperial Household Shinto na hanggang ngayon ginagamit pa rin sa mga ritual ng Imperial Family. Ang Sect Shinto o Kyoha Shinto ay binubuo ng mga independent shrines na hindi kontrolado ng gobyerno. Tinatawag din itong religious Shinto kasi ito ay purong relihiyoso at walang kinalaman sa politika. May 13 sects na kabilang dito noong Meiji period at bawat isa ay may sariling turo at practice. So basically, ang sect Shinto ay parang umbrella ng mga relihiyosong grupo na may iba't ibang paraan ng pananampalataya pero lahat ay rooted sa Shinto beliefs. Ang Shorin Shinto o Jinja Shinto ang pinakakaraniwang form ng Shinto sa Japan. Nakatuon ito sa mga shrine na tinuturing na tahanan ng mga kami o spirits. Dito ginagawa ang mga ritual tulad ng pagdarasal, purification at seasonal festivals. Noong panahon ng paglago ng Shinto, maraming Buddhist temples din ang naitayo kaya kailangan nilang ihiwalay. Buddhist worship sa temples at Shinto worship sa shrines. Ang folk Shinto naman o Chusoka Shinto ay hindi kinokontrol ng gobyerno at hindi rin recognized officially. Ito ay may mga lokal na paniniwala at tradisyon na halo-halo sa kultura ng mga tao. Minsan, ginagawa ito kahit walang pari kaya sobrang flexible. Tinatawag itong folk Shinto kasi nahaluan na ng iba't ibang impluensya tulad ng Taoism, Buddhism at Confucianism.
Makikita ito sa mga simpleng ritual sa bahay, festivals, o kahit sa mga superstitions. Pagkatapos ng World War II, lumitaw ang mga bagong religion sa Japan na based sa Shinto. Tinawag silang Shinto-based New Religions o Shinko-shukyo. Marami sa kanila ay galing sa mga original 13 sects ng sect Shinto. Ayon sa Japan's Agency of Cultural Affairs, nahati sila sa 3 grupo. Una ay traditional sects, pangalawa ay mountain worship sects, at pangatlo revelation-based sects. Dalawa sa pinaka-prominent dito ay ang Tenrikyo at Omotokyo. Ang Tenrikyo, na tinatawag ding Heavenly Reason Teaching, ay tinatag ni Nakayama Miki noong 1798 to 1887. Isa itong spiritual healing religion. Itinuturo nito na ang pisikal na kalusugan ay resulta ng mabuting pananampalataya. Ayon sa kwento, natanggap ni Nakayama Miki ang kanyang revelation habang tinutulungan ng isang shaman at narinig niya ang mensahe mula kay Tenri o Nomikoto o Lord of Divine Wisdom. Ang aral niya, kapag namumuhay ka ayon sa Heavenly Reason, magkakaroon ka ng mahabang buhay at kalusugan. Ang Omotokyo naman ay nangangahulugang Great Origin Teaching at itinatag ni Deguchi Nao noong 1836 to 1918. Isa sa mga turo nito ay na lahat ng art ay may spiritual o relihiyosong kahulugan. Mayroon silang school malapit sa Kyoto na nagtuturo ng Japanese art kahit sa mga hindi Japanese. Layunin ng Omotokyo ang kapayapaan at pagkakaisa ng mundo sa pamamagitan ng spiritual awakening. Katulad ni Nakayama Miki, si Deguchi Nao ay nakaranas din ng hirap sa buhay at nagkaroon ng bisyon na magtuturo sa kanya para tulungan ang mundo.